الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, sa aming mga mag-aaral sa unang araw ng pagsisimula ng ating klase, ako po ang inyong kapatid na si Abdul Rashid Angeles, magbabahagi sa inyo ng kaalaman sa subject na fiqh sa wikang Tagalog, wikang Filipino. So ano nga ba itong subject natin na fiqh? Ang fiqh ay ang kahulugan nito sa technical, ang kahulugan nito sa batas, ito yung pag-aaral ng mga batas ng Islam mula sa mga detalyadong katibayan. Kukunin ang mga batas mula sa mga detalyadong katibayan mula sa Quran at mula sa Hadith. At ngayon ay unang-una na ating tatalakayin ay unang-una ang kahalagahan ng kaalaman. Lalong-lalo na sa ating relihiyon, hindi maaari na hindi natin alam yung mga batas ng sala, batas ng pag-aayuno, batas ng pag-hajj, para alam natin kung ano yung ipinagbabawal at kung ano ang pinahihintulutan. Ang pananaliksik ng kaalaman ay napakahalaga para sa atin kasi itinataas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating antas kung tayo ay marami din na alam sa Islam. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ang kanyang sinabi, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, itataas ng Allah yaong mga sumasampalataya sa inyo at yaong mga pinagkalooban ng kaalaman sa mataas na mga antas. Mababasa natin ito sa Surah Al-Mujadilah, aya 11. So, kapag ang tao ay marami ang kanyang kaalaman, so itataas yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, itataas ng Allah ang kanyang antas mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At ang pananaliksik ng kaalaman, mga kapatid, ito po ay obligado. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ang pananaliksik ng kaalaman ay obligado sa ating lahat ng mga Muslim. Hindi naman maaari na hindi tayo mag-aral. Kaya nga maraming naliligaw, maraming nakakagawa ng bid'ah dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang kaalaman, madalas yan ay naliligaw. Kasi hindi sapat na sumamba ka sa Allah na hindi mo alam paano siya sambahin. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang kanyang sinabi. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. At sinabi sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin mo, Muhammad, nadagdagan mo pa ya Allah sa akin ang aking kaalaman. So ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya hiniling sa Allah na dumami ang kanyang pera. Ang hiniling niya ay dumami ang kanyang kaalaman. Kasi kapag marami ang kaalaman mo, mas malapit sa iyo ang pera, mas malapit sa iyo ang mundo, hanggat sa kabilang buhay. Sabi nga ni Imam Shafi'i, rahimahullah, man arada ad-dunya fa'alayhi bil-ilm. Sabi ni Imam Shafi'i, rahimahullah, kahabagan nawa siya ng Allah, ang sino mang nais niya ang makamundo, ay manaliksik siya ng kaalaman. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. At ang sino mang nais niya ang kabilang buhay, nais niya makapasok sa paraiso, فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ, ay manaliksik siya ng kaalaman. Ang kaalaman na tinutukoy dito ay kaalaman sa Islam. Kaya sana, huwag nating ipagwalang bahala ang pananaliksik ng kaalaman, lalo na sa panahon natin ngayon na napakadaling mag-aral. Diyan ka lang sa higaan mo, sa kwarto mo, habang ikaw ay nasa trabaho, pwede ka mag-aral. Walang kahirap-hirap. Basta may internet ka lang. Ito ang habag at awa sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi niya tayo pinahirapan. Sa pamamagitan lamang ng internet, sa pamamagitan ng cellphone, kahit saan ka man, kahit hindi tayo nakikita, pwede po tayong matuto. Yan po ang kagandahan ng ating relihiyong Islam.
Hindi tayo naiiwan sa pag sa pag pagkakaroon ng high-tech na teknolohiya, hindi pa rin tayo naiiwan. So napakadali ngayon. So hindi po tayo pwedeng matuto na self-study lang po mga kapatid. Ang pag-aaral sa Islam ay hindi po nakukuha ng self-study. Kinakailangan po talagang pag-aralan ito. So, ang pag-aaral sa ating relihiyong Islam ay siya ring daan tungo sa paraiso at padadaliin sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagpasok sa paraiso. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadis ni Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. Si Abu Hurairah sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat. Kanyang sinabi, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, at sino man ang tumahak sa isang landas nang naghahanap rito ng kaalaman, pagagaanin o padadaliin sa kanya ng Allah sa pamagitan nito, sa pamagitan ng pananaliksik ng kaalaman ng 100 patungo sa paraiso. Hadis ni Muslim. Subhanallah, pinadadali sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang daan tungo sa paraiso. At alam nyo ba na ang pag-aaral, ang pagtitipon-tipon natin sa pag-aaral ay nandirito tayo sa hardin ng paraiso? Si Imam Shafi'i rahimahullah, anong libro ang hindi niya alam? Napakalakas ng kanyang memory. Napakabilis ng kanyang memory. Napakabilis niyang makasaulo. At kapag tinanong siya sa isang kaalaman, kinabukasan nag-doctorate na siya agad doon sa kaalaman na yun. Isang araw siya ay naglalakbay, napadaan sa isang mga binata na nag-aaral at siya ay nakinig. Samantalang alam na niya yung pinag-aaralan nila. So nahiya yung mga nag-aaral at natanong nila si Imam Shafi'i rahimahullah, bakit pa siya dumaan at nakinig? Samantalang alam na niya yung pinag-aaralan nila. Sabi niya, dahil ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kapag kayo ay napadaan sa hardin ng paraiso, ay dumaan kayo. Makinig kayo. At ang hardin ng paraiso ay majalisul ilm, kung saan ibinabahagi, pinag-aaralan dito ang kaalaman sa ating relihiyong Islam. So ito muna ang pambungad natin mga kapatid. Sana ay hindi kayo magsawa na mag-aral, manaliksik ng kaalaman, magtanong. Sa pamagitan nito ay pwedeng lumawak ang ating kaalaman, lalong-lalo na po sa usaping fiqh, pag-aaral sa mga batas, at marami tayong matututunan dito tungkol sa mga detalyadong kaalaman sa batas ng ating relihiyong Islam. Napaka-importante ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa ating sala, sa ating fasting, hajj, na ito'y madalas na tanong, ano ang hatol, ano ang hatol, anong hatol. Dito natin ito mapapag-aralan sa ating subject na fiqh. Kung meron kayong mga katanungan, pwede po kayo mag-comment. At abangan ninyo hanggang sa mga susunod na pagkikita natin bilang pagpapatuloy sa ating subject na ito. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.